binitawan ng Diyos na buhay. Hindi tayo iniwanan. At kung katapatan din lang po ng Diyos ang pag-uusapan, ako po na inyong tinitingnan ngayon ay isa pong halimbawa, isa pong ehemplo, isa pong showcase of God's faithfulness. Pinagaling lang po ako ng Lord sa cancer. At hindi pa nagkasya ang isa, dalawa pong cancers, pinagaling po ako ng ating buhay na Diyos. Dahil po ang Diyos na ating sinasamba dito ay Diyos na buhay. Amen. Lagi ko pong naaalala ang turo po sa akin personal ng akin pong spiritual mentor, spiritual father, si Brother Eddie Villanueva. Nauulinigan ko sa aking utak ang lagi niyang sinasabi, Jesus is our best healer. Amen. Praise God. Kaya po kung sino man sa inyo ngayon, ang may karamdaman, makinig po kayo sa Word of God. Kasi ang Word of God ay nagpapagaling. Ang Word of God ay makapangyarihan. At kung ang sakit na inyong nararamdaman ay hindi naman sa katawan, kundi sa bulsa, kaya din po ng Diyos pagalingin niyo. Amen! At kung relasyon, mas lalo pong kaya ni Lord. Bakit siya natawa? Siya po ang nagtulong sa atin na magmahal sa tamang tao. Huwag masyadong mapagmahal kung sino-sino minamahal. Dapat yung legal. Amen! Pumalakpak po ang mga may asawa. Pipilin mo na sa kanin at kaliwa. Praise God. Anyway, without further ado, marami na ado po. Ang ating pong topic ay pinamagitan pong God is faithful. Ang ating pong teksto ay mahanguin po natin sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. And I'd like to request everyone to just focus. I don't speak long. Hindi po ako, pwede rin po ako magsalita ng mahaba, pero dahil maraming parts of our program, iiksian ko lang po ang aking isi-share sa inyo. And I am requesting na tumahimik tayo ng konti at makinig tayo ng konti dahil ito po ibibigay ninyong panahon, mga 30 to 40 minutes na pakikinig sa Word of God will surely bless you for the next 40 or 50 years of your life. Amen. God is faithful. Sabihin nga natin, sabay-sabay, 1, 2, 3. God is faithful. Matapat ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So maraming tao po ang medyo hindi sila sanay sa salitang covenant. Siyempre sasabihin nila, napaka-religious naman yung salita na yan. Ano ba yung covenant na yan? So kailangan nating i-differentiate ano ba ang covenant at ano ba ang contract. No. So what is a covenant? A covenant is a formal, solemn agreement. So what is the difference between a contract and a covenant? A contract is a legally enforceable agreement, legal, based on mutual agreement or exchange, while a covenant is a solemn promise. Sabihin nga natin pangako. Pangako. It often carries moral, ethical, or spiritual weight, and may or may not be enforceable by law. Maaring legal, maaring usapang internal lamang. So ang kaibahan nila, basically, ang kontrata, kapag lalo na notaryuhan, is something that you need to do. Something that you have to do. But a covenant is something that you would want to do. In short, ang covenant ay commitment. Ikaw ang may gustong gawin.
gawin yun. Walang nagpipilit sa'yo. Kaya nga po ang kasalan, both kontrata at covenant. Bakit? Dahil kapag pumirma ka na doon, may karapatan ka na sa batas, sa mga ari-arian at mga utang. Nung pinakasalan mo. At ito po yung covenant kasi, hello, telepon, walang nagpilit sa'yo. Walang nakatutok dito habang ikaw ay kinakasal. Nagpakasal ka because you wanted to get married. So ang Lord po, ang Diyos po ay nagkaroon siya ng kaniyang pangako doon sa Deuteronomy 7 verse 9. Ito pong yugto na ito ng buhay ng mga Israelita, piniling tao, piniling lahi. Huwag na po tayong mag-argumento bakit sila ang piniling lahi. Hindi ko po kayo kayang sagutin. Pero sila po ang piniling lahi at ayon sa Biblia, mismo ang Panginoong Jesus, ang Father God ang nagsabi, hindi ko kayo minahal dahil kayo'y malaking bansa. Kayo ay minahal ko dahil mahal ko kayo. O diba? Anong klaseng logic yun, no? Paano ba pag tinanong ka ng asawa, why do you love me? Sasabihin mo na, I love you just because. Talaga naman. Alam niyo po, tago po na, Sir, kanina pa siya lakad ng lakad. Sino ba siya? Hallelujah. Doon po sa Deuteronomy 7 verse 7, sabi po doon, the Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number than any other people. For you were the least of all peoples. But because the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand. Sila po ay inilabas ng Diyos mula sa Ehipto, kung saan sila po ay dating mga naging alipin. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa mga taga-Israel. Ano po? Ganyan dapat kayo sa inyong mga spouses. I love you just because. Walang rason. Sabi dito sa verse 9, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy. Ang kanyang commitment daw ay kanya pong sinusunod. Kanya pong tinutupad. At sabi po niya sa mga taga-Israel, sa pamamagitan nila, pagpapalain ang buong sanlibutan. Doon po sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3, nagkaroon po ng covenant, pangako or commitment si God kay Abraham, kay Father Abraham. Sabi niya, I will make you a great nation and bless all the families of the earth through you. Ito pong covenant na ito, mula noon hanggang ngayon, natutupad. Alam niyo po ba kung ilan sa mga useful technologies ang nanggaling ng Israel? Alam niyo po ba na yung most favorite device ng bawat isa ngayon? Hulaan niyo ano? Cellphone nang galing sa teknolohiya na gawa ng mga Israelita. At marami pang iba. I think over 100 or 200 inventions nang galing sa kanila. Blessing sila sa buong sanlibutan. And it's because God promised it to their ancestor Abraham na hanggang ngayon tinutupad niya. They are a blessing to us. And then, sinabi po niya sa Exodus 34, 6 to 7, sa pamamagitan po ni Moses, sabi niya doon, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving devotion and truth, maintaining loving devotion to 1,000 generations. 1,000 generations, forgiving iniquity, transgression, and sin. Kaya makita natin kahit paulit-ulit na nagkakasala ang Israel, at kapag sila po ay nagrepent, nagsisi ng kasalanan, binabalik ng Diyos ang kanya pong pabor at pagpapahala. At actually po, makikita natin papaano po ang telepono ko. Sorry.
makikita natin kung paano po ng Diyos ay nag-bless sa mga taga-Israel. Kung titingnan niyo po, ilang beses po silang gustong lipulin. Sino dito po ang nakadaan po sa kanilang history na meron pong Holocaust na nangyari where 6 million Israelites or Jewish people were killed in very brutal manner. Hindi ma-imagine. 6 na milyon. Alam niyo po ba kung ilan lang po ang lahat ng tao sa Singapore? Wala pang 6 million. Ibig sabihin, isang bansa ang mabubura. Ganun ang ginawa sa mga taga-Israel. Pero anong ginawa ng Lord? Nag-rebound sila, no? Rebounds back. At kahit ano pa ang mga nakaraan, kahit ano pa ang mga sumakop, ano pa ang mga colonizer, ano pa ang dumating sa kanila, hindi po sila nagapi. Noon pong 1948, araw ng kanilang kasarinlan, araw ng independence, nung araw din na yun, attacked from all sides. 5 surrounding Arab countries nagkaisa. Sila po ay gisulong sila, tabangan sila, pinagtulungan. These 5 Arab countries ganged up on them. What happened? Kahit sila po ay bagong bansa lang, first day ng kanilang independence, hindi po sila na-annihilate, hindi po sila nabura. They survived. In 1967, meron po tinatawag na 6-Day War. They faced mobilization from massive surrounding coalitions. Again, pinagtulungan. Again, pinagtanggol sila ni God. Another 6 years into their history, from 1967, 1973, yung Yom Kippur War. Yom Kippur is the holiest day sa Israel. And they were caught by surprise dahil marami na naman pong umatake sa kanila. Multi-front na naman, talagang madaming kaaway. But still, instead na mag-collapse, sila po ay nanalo. Matapat po talaga ang Diyos ng Biblia. Matapat ang Diyos ng Israel na siya nating sinasamba. Amen. Ang Diyos ng Biblia, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Now, kung kaya ng Diyos maging matapat sa mga piniling tao niya, kaya din po niyang maging matapat sa ating mga adopted sons and daughters. Gusto ko lang po at this point, gusto ko lang pong tingnan natin ang Galatians chapter 4, verses 4 and 5. And just for a bit, we read these 2 verses. When the fullness of the time had come, God sent forth His Son, Jesus Christ, born of a woman, born under the law, to redeem, tubusin, those who were under the law. Tayong lahat, under tayo sa 10 Commandments. Under tayo sa mga patakaran na sinasabi ng Biblia, sinasabi ng ating simbahan. Lahat po tayo, under po ng mga batas na yon, that we might receive the adoption as sons. Adopted pala tayo. But you know what? The beauty of being adopted as against biologically true, genuine na anak. Pagdating sa hatian ng mana, pareho lang. Amen. Kaya ang mga mana ng Israelita, mana mo kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sabi ng John 1 verse 12, lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay nakaupo dyan ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Ang tagal naman matapos itong matabang pastora na ito. Gusto ko nang bumalik sa Lucky Plaza. Listen carefully because this might just change the trajectory of your life. This might just change your destiny, your path, your journey. Makinig ka sa salita ng Diyos kasi walang ibang pagkukunan ng pag-asa
kundi sa salita ng Diyos. At kung ang katapatan ng tao, at minsan nang naranasan mo na nasunog ka, umasa ka. Inday, ihatag na ko sa imo ang tibok kalibutan. Ibibigay ko sa iyo lahat, langit at lupa, pati mga bituin. Totoo naman. Kasi kung mag-asawa na kayo, nakakita ka talaga ng bituin. Kasi nakumbag ka ni Dodong. But God's faithfulness is not like that. It extends unto generations and generations and generations. Thousands of generations. So walang kaduda-duda ang Diyos ng Biblia ay matapat. Amen? Nasabi po ng Psalm 119 verse 9, ang faithfulness daw ni God endures to all generations. Ang kanya pong faithfulness or katapatan. Sino po dito ang minsan ang umibig at nabigo? Alam niyo po, honestly, joking aside, palagi ko wala pong taong hindi nakaranas na napaiyak sa pag-ibig. Parang lahat, napakapalad mo naman. Kung accepted ka talaga, no? Hindi ka talaga napaiyak. Alam mo yung mga lalaki, kunyari, macho, pero pag sila na lang, basak ang unan sa kakaiyak dahil iniwanan ni Inday. Wala po yatang tao, kung hindi man sa love life, sa pamilya. Yung katapatan ng kapatid, katapatan ng pamangkin, katapatan ng anak, katapatan ng sino man na minamahal mo. Minsan, ikaw ay nabibigo. Ikaw ay nabobroken hearted. But you know, meron forever. At yan ay walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Amen? Sa Nehemiah chapter 1 verse 5 po. At sa Daniel chapter 9 verse 4, meron pong description doon na sinasabi po ni Nehemiah at ni Daniel about the Lord. Sabi po dito, you are great and awesome. Si Lord, si God ay great and awesome who keeps His covenant, yung kanyang commitment. Sabihin nga po natin, commitment. Bagay. Sabihin natin, bagay na gustong gawin. Hindi napipilitan. Yun po ang love ni Lord. Hindi natin siya pinilit. Alam niyo ba, kung hindi tayo minahal ng Lord, di natin alam saan kangkungan tayo pinulot. Lagi ko po ito sinasabi, if not for the mercies of God, hindi ko alam saan kamutihan kaya ako ngayon. Kasi, tiyak na marami tayong ginagawang wala sa wisyo. Tiyak marami tayong choices na mali. Akala mo tama ka, sa bandang dulo, mali ka pala. Pero ayaw mong aminin. Kasi, proud. Kahit na masakit, hindi, tama pa rin ako. But God's faithfulness is unfailing. Steadfast ang love ni Lord. Ang mga tao, they will tell you, I will never leave you, I will never forsake you. Pero habang sinasabi, nakatingin sa ibang inday. Alala ko talaga, uulitin ko na naman yung kwento tungkol doon sa isang tao. Hawak niya si inday niya, tayong sila sa hagdanan ng Lucky Plaza. Some of you have heard this for 4 times, and this is gonna be the 5th time. I'm just gonna tell this to others na hindi pa nila narinig. Katayo si Kuya sa hagdanan ng Lucky Plaza, sa may harapan ng taxi stand. Si Inday nasa sunod lang na baitang. Hawak niya si Inday, nakayakap siyang gano'n. Si Inday naman talagang confident, nakasandal sa kanya. Hindi niya nakikita yung mukha ni Kuya. Sabi ni Kuya, ako nakatingin sa kanilang dalawa. Sabi ni Kuya dun sa mga dumadaan ng babae. There's a kind of faithfulness that man can afford. I mean, tumatawa tayo, pero tayo yun eh. Politicians promise change. Pero kung wala silang Diyos sa puso nila, never. Kung wala silang pagsamba sa tunay na Diyos, never. Friends promise loyalty. But sometimes sila pa po yung pinaka-unang nag-betray. Friends.
Kahit na tayo, marami tayong mga pangako, hindi natin natutupad. Naalala ko po, nung maliliit pa ang mga anak ko, pinangakuan ko po yan sila ng bump car. Hindi ito yung aking pangalawang anak. Alam niyo na trauma ang mga anak ko dyan. Hanggang ngayon, biro nila yan. Bahagi ng bokabularyo nila dahil may nanay silang nangako na hindi tumupad. Totoo po yun. And whenever they mention it, na-hurt ako, not for myself, but for my children, na naging biktima ng pangako. Very loose the words. Hindi naman sa wala kang pambili, wala ka talaga yung bang drive o intention na hanapin talaga saan ba nabibili ang bang car. But my kids, may PTSD. Alam niyo ba yung PTSD? O, na lang natin alamin, mahabang masyado. But when we promise, we need to fulfill. Now, we are surrounded by unfaithfulness. So it is easy to think about God as also unfaithful. Di ba minsan kung ano yung ugali ng tao, parang akala natin ganun din si God. Are you with me? Yes! Kapag tayo po ay merong mga kasungitan, akala natin, ganun din si God. Kapag tayo may unforgiveness, akala natin, ganun din si God. Pero hindi po, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi mapagbata, ay hindi mapagtanim ng kasalanan, ng galit. So dito po, sa Deuteronomy 7 verse 9, si Moses po ang nagsasalita dito. Yung una po niyang statement, listen carefully, I'm about to be done. Sabi ni Moses, "Know, therefore, alamin mo, sister, brother, remember this, keep this in mind." Ang ibig sabihin ng sinabi ni Moses, "Know, therefore," ang ibig niya sabihin, be certain about this. Settle this in your heart. Never doubt the truth that God is a faithful God. Yun ang ibig sabihin ni Moses. Pinaalala niya sa mga taga-Israel, matapat akong Diyos. Pinapaalala niya sa iyo. Kahit hindi mo siya inuuna, kahit hindi mo siya naaalala, nananatili siyang matapat sa iyo. Nananatili siyang matapat sa pamilya mo. Bagamat wala kang panahon sa Kanya, hindi ka nagsisimba, ang simbahan mo inuman, paglinggo nandun ka. Kahit na hindi mo siya tinitingnan, hindi mo binibigyan ng atensyon, matapat ang Diyos sa iyo. Tanong, ba't ko alam? Ba't ko alam na matapat ang Diyos sa iyo? Hindi naman kita kilala. But what can I say? Why do I say God is faithful to you? Alam niyo bakit? Taasi po ang kamay niyo. Taasi po ang kamay niyo. Yan. Isa yan sa dahilan. Thank you po. Baba niyo. Isa yan sa dahilan. Alam kong matapat ang Diyos sa inyo. Because there was a time after my operation, ito pong kamay ko hanggang dito lang. Dahil masakit. Pero dahil matapat ang Diyos because of His mercies. Amen. Praise God! God is faithful! Bakit ko alam? Nandito kayo. Kasi wala ka doon sa nagiinuman. Nandito ka, oh. Hindi ka lango. Hindi ka. You are clear-minded. That's God's faithfulness to you. Amen? Ang gaganda nyo. Naka-logistic pa tayo. Naka-long dress. God is faithful. Kaya huwag nating baliwalain, huwag nating isang tabi lang ang faithfulness ni Lord. Yun lang na pagkagising mo sa umaga, nakakakilos ka. God is faithful. Pagkagising sa umaga, makakapagtrabaho kasi nakakagalaw ka, nakakahinga without oxygen. God is faithful. Yung may nagkasakit sa Pilipinas, pinag-pray, gumaling. God is faithful. Amen. Yung utak mo na hanggang dito dati, hanggang dito na lang. God is faithful. Pag nagipag-relasyon ka sa Lord, ang utang mo, utang na rin niya. Parang walang mga may utang dito. Uy, ang ganda. Praise God. So let's talk about
some points about the faithfulness of God. God is faithful in His character. God is faithful in His character. 2 Timothy chapter 2, verse 13 says, if we believe not, yet He abides faithful. He cannot deny Himself. Kahit hindi ka mananampalataya, kahit hindi ka matapat, mananatiling matapat ang Diyos. Kasi yun ang Kanyang character. Amen. God does not merely possess or own faithfulness. His nature, naturalesa, ay faithfulness. Alam niyo po ba yung pagkakakilala ng tao sa inyo? O si Anna Marie, ay palangiti yun. Yun ang nature niya. Si God, ang nature niya. Si Lord, yan yung Diyos na matapat. Yan ang nature ni Lord. Amen? Romans 3 verse 3 to 4, New Living Translation. Some of them were unfaithful, but just because they were unfaithful, does that mean God will be unfaithful? Of course not. Even if everyone else is a liar, God is true. Kahit lahat ng tao sinungaling, dahil ihandog ko sa iyo ang bituin. Hinandog nga ang bituin. Nanumbag ang sinda. I love you todo. Lumabas yung pagkabisa. Why break, why cambio. Pero ang totoo pala, I love you, you, and you. And the following. Kung sino yung kaharap, minsan nagkamali, tinawag kang ibang pangalan. Nagkamali lang yun. Kaya, wrong send. Ay, hindi sa akin yan, sa kaibigan ko yan. But the nature of God is faithfulness. Malachi chapter 3, verse 6. I am the Lord, I do not change. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi po siya katulad natin. Ngayon, berde, mamaya, red na kasi nainis na. People change. Ang mga pangyayari na babago. Ekonomiya ng iyong bulsa. Kahapon lang, may pera ka pa, ngayon wala na. Maraming bagay nagbabago. The only permanent thing is change. Ang permanente lang sa buhay ay pagbabago. Thank God, merong constant. Constant. Alam niyo sa mathematics, may tinatawag na constant. Yun po yung variable na hindi nagbabago. Sa buhay natin, napakasarap isipin. Magbago na lahat. Everything, everybody may change. God is faithful. He will never change. Amen? Amen! Sabi ng Titus, chapter 1, verse 2, God cannot lie. Wala sa kakayahan ng Diyos ang magsinungaling. Pero ang tao, maliit na bata pala. Ang dungis-dungis ng mukha. Nandun lahat yung spaghetti sauce sa mukha. Kumain ka ba anak ng spaghetti? Hindi po. Pero dito na yung spaghetti at dito yung sauce. Sinong kumain ng spaghetti? Sabi ko, huwag mo nang kakain. Wala po. Maliit pa lang yun na bata. Hebrews 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. This is the same God na humawi, nagpart ng Red Sea upang ang mga Israelita ay makatawid mula sa Ehipto papunta sa Promised Land. Ang Diyos na ito na matapat, siya rin po ang nag-feed kay Elijah doon sa yungib. Sa yungib. Yungib. Thank you. Sa Bisaya, sa Bisaya na? Langob. Dagay Bisaya dali. Ipakaon, pinakain siya ni God. Kaya pag nagtatampo tayo minsan sa buhay, mas lalo tayong pinapakitaan ng Lord ng pagmamahal. Yung taong nangutang sa iyo ng matagal na,
Nung nagtatampo ka sa mundo, biglang tumawag, sis, magkita tayo, magbabayad ako. O di ba, kaaliwan talaga yun? Aliw ka talaga doon. Kasi hindi ka nga naningil, binayaran ka. Amen? James 1 verse 17 says, God does not have any variation. Hindi siya nagbabago. He has no shadow of changing. Walang kahit na anino ng pagbabago. Walang kahit katiting na anino ng pagbabago. God does not change. He is faithful. For those who are English speaking and cannot understand Tagalog, if you have to get one thing from this service this evening, and if there's gonna be just one thing that you would remember after this, remember this: God is faithful. God is faithful. Matapat ang Diyos. Hallelujah. Lamentations 3:22-23 says, great is the faithfulness of God. His mercies are new every morning. Pwede niyo pong i-build sa katapatan ng Diyos ang inyong mga pangarap. You can build your dreams. You can build your ambitions sa katapatan ng Diyos. Hindi sa inyong sahod. Pastora, paano po ako mag-build ng aking pangarap? Yung sahod ko, hindi ko pa natatanggap, may-ari na. My salary is not enough. How can I fulfill my dreams? You know what? God can bless you beyond your salary. God can bless you beyond your income. He can create things. He can touch people. And one of these days, someone will call you. I think I want to give you money lah. Sagot ka naman, okay ka. So God is faithful and His character is faithfulness. Number 2, God is faithful to His covenant. Sabi nila, number 2, pupula-pila mo na kabuok. Upat na ni kabuok. 4 lang. So number 2 na tayo, God is faithful to His covenant. Sabi po ng 1 Corinthians 1 verse 9, New Living Translation, God will do this, for He is faithful to do what He says, and He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. Kung babalikan po natin ang ating teksto, sabi po doon, ang una pong statement, know therefore, that the Lord, He is God. Pangalawa. Pangatlo, He is the faithful God, keeping His covenant of love. He keeps His promise. You know what? I used to watch Tulfo po. Yung Tulfo, sumbong. In the Philippines, it used to be very popular. I'm not sure if it still is right now. But I've noticed that a lot of the couples na nakakarating doon nag-aaway, bagong kasal. Mga 2 years pa lang ikinasal. After 2 years ng kasalan, after 2 years ng I love you-han, I love you so much, I love you really. After 2 years, ando na sa ito yung, nakuha ko yung ano niya, Sam, yung kanyang picture sa kanyang telepono. May iba siyang kasama doon sa ano, sir. 2 years! 2 taon! Pero doon sa kasal, nangangako ako, Inday Lumini, ikaw ay aking mamahalin. I promise to do my duty to love God and my country. And after 2 years, no more! Praise God. We can go to the Word of God. We can go back to the promises of God. Dahil ang Lord kailanman hindi nagbabago. If you feel unloved, sige po, palagpakan natin ngayon. Yung hindi nahihiya, pumalakpak sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen! All for the glory of God. Kapag tayo po nakakaramdam na hindi tayo mahal, kapag nakakaramdam tayo that no one is looking for you when you go missing, remember God is faithful to you. God is loving towards you. God has compassion for you. And His mercies, ang kanyang kahabagan ay bago tuwing umaga para sa iyo.
He is a covenant-keeping God. He keeps His commitment. Hindi siya katulad sa natagpuan mo. 2 taon lang, meron ng expiry date. Parang pagkain, may expiration date. Pero si Lord, He keeps His commitment. He keeps His covenant. And His covenant is love. Ang kanyang pangako ay pag-ibig. Remember, a covenant is stronger than a contract. Amen. Numbers 23 verse 19. God is not a man that He should lie. Neither is He a son of man that He should change or repents of His thoughts. Hindi po siya nagbabago. If God promises it, He will surely do it. If you are waiting for healing, waiting for provision, waiting for promotion sa trabaho, waiting for love. Uy. Or waiting for viewers sa iyong TikTok. Basta wala lang mga ganun-ganun. Huwag lang yung mga ganun-ganun. Pag TikTok ka, yung matututo sila about Singapore, anong ginagawa ng nagtatrabaho dito, anong dapat nilang expect pag nag-abroad sila. Hindi yung talaga naman, ala, sa'yo, kahit na sa lawas. Tapos, tube! Yung taon, mas tampok pa sa ako. Masayaw na to, hindi mo kasabot na lang. Kung nakasabot siguro. Are you waiting for answers? Are you waiting for something? Sino po ang may hinihintay? Taas ang kamay. Amen. I am declaring over your life right now, may ginagawa kang Diyos sa buhay mo. The best is yet to come. May paparating na pagpapala ka sa iyo. The word of God is very clear. Ask and you shall receive. The promise of God is secure. Ang promise ni Lord ay matapat. Amen. Number 3, God's faithfulness extends beyond our generation. Have you noticed we have prayers na hindi po nasasagot? But it doesn't mean na nakalimutan ka na ng Diyos. Because God can answer even after our generation. Amen? Kaya huwag kayong magsawang mag-pray. Kasi pakikinabangan din yan ng inyong mga apo at ng kanilang mga apo at ng kanilang mga apo sa apo. Amen? Are you with me? Palagpakan natin ng Lord. Hallelujah! Sabi niyo Psalm 102 verse 27, Lord, your years are not ending. Your years have no end. Naisip ba namin ito? Kung marunong tayong mag-isip, walang katapusan ang taon ng Diyos. Kaya kung meron kang prayer, if you are praying for something, and right now you're almost about to quit, 11:45, you quit. Yung pala ang schedule ni Lord, 11:46, darating na ang sagot. O diba? Huwag kang mag-quit sa kalagitnaan ng iyong karera. Maghintay ka. May napapala ang naghihintay. Amen! You should be excited. Lord, hindi ko pa alam kung kailan, hindi ko pa alam kung paano, hindi ko alam kung sino. Pero excited ako. Amen? Ako po nagpipray na magkaroon ng sariling bahay sa Pilipinas. Wala po kaming basta. Pero hindi po ako nag-aalala. Kasi sa ibang bagay ng buhay ko, napatunayan ng Diyos, matapat siya. Kaya magpapatayo ako ng bahay kahit wala pa po ako alam kung saan ako kukuha ng pampatayo. Paano yun, Pastora? Sa panalangin, nagpapatayo na ako ng bahay. Nag-iipon pa po ako. Praise God. Meron naman po akong konting naipon. Bakit ganyan ka magkwento, Pastora?
may graduation. Ang totoo po, lahat ng bagay na ginagawa natin dapat pinagpipray. Amen? Dapat pinagpipray. Dahil ang Diyos na matapat ang siyang bahala. Maging sa mga utang, maging sa lahat. Praise God, wala tayong utang. Ako po ayaw ko ng utang. Kaya hindi po ako nangungutang. Pero kung papautangin niyo ako without interest, okay din po. Biro lang po, huwag po kayong mangungutang. Pag-pray muna kayo kay Lord, huwag mangungutang. Mag-pray kay Lord. Ang Lord ang bahala. Siya ang hihipon ng puso ng mga tao. Hindi na kayo kailangang mangutang. Bibigyan kayo, magugulat kayo. Ganon pala yun, Lord. Ganon pala yun. Pwede pala yun. Pag-uwi ko sa bahay, nilulugo-lugo ka kasi kakatanggap mo lang ng text. Kailangan magpadala ng pera. Alam niyo po, ang mga nasa Pilipinas, akala nila mga vampira tayo rito. Wala vampira dyan. Wala vampira sa yan. Pagdating mo ng bahay, nag-pray ka sa bus. Pagdating mo ng bahay, sabi ng amo mo, Kristen, I just feel I need to give you some money allowance. Whoa! Ang sarap nun! Imposible ba yun? Hindi, dahil walang imposible sa matapat na Diyos. Walang imposible sa Diyos na buhay. Hallelujah! Number 4, God's faithfulness calls for our response. God is faithful to you. Kung si Lord ay faithful sa iyo, dapat ikaw din ay faithful ka rin sa Kanya. Amen? Meron po akong tanong sa inyo. Seryoso pong tanong ito. Hinga muna tayong malalim. Mahal niyo po ba ang Panginoon? Kaya lang sabi po ng John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kahit na, hindi ka na. Paano natin magagawa yung commandments? Hindi Alam tayo nila yan nagbabasa kasi ng Biblia. maraming So kailangan po natin basahin ang Word of God because God's faithfulness is actually an invitation for us to live surrendered lives unto God. Ang katapatan ng Diyos ay imbitasyon upang tayo ay mabuhay para sa Kanya. Hindi po ang katapatan ng Diyos, hindi po ito lisensya na gumawa ka na lang ng kahit ano, anyway, matapat ang Diyos. Hindi po, baligtad. Ang katapatan ng Diyos, the faithfulness of God should make us faithful to God. Amen? Siyempre po, kapag pinakain kayo, magiging grateful kayo, maglilingkod kayo. Yung mga employers ninyo, kahit na medyo wala sa wisyo, wala sa hulog, minsan, pero sila ang ginagamit ng Lord, makapagpadala ka